Ngayong araw ang ika-12 days na pagkawala ni Joros Flores. Marami pa rin pong umaasa, marami pa rin pong naniniwala na babalik siya. Si Joros Flores babalik ng buhay sa pamilya niya. Pagdasal natin na sana ay bumalik na si Joros kasi medyo matagal-tagal na rin yung paghahanap dito sa binatang si Joros Flores. At sana pakawalan na siya kung sino man yung humahawak sa kanya ngayon. Kasi nakakaawa po ang pamilya ni Joros sa mga panahong to. At still hoping na bumalik na talaga ang binatang si Joros Flores. So marami pa rin tumutulong, hindi nawawala yung tulong. Nandyan pa rin talaga yung tulong ng bawat isa. Lahat ng tulong na pwedeng ibigay ay binibigay sa pamilya ni Joros Flores. So tayo bilang isang individual ay ipinagdadasal natin na makita na ang binata. So, kita naman natin yung malasakit ng mga rescuer, ayan, ng mga tao na nagbibigay talaga ng oras para hanapin si Joros Flores. At sana makita na po siya. Ayan. 12 days. Ayan, marami na pong tayong naririnig na opinion ng ibang tao about dito. Pero sabi ko nga, ang opinion natin ay manantili pong opinion hanggat hindi lumalabas yung totoo at ang tamang resulta ng pagkawala ni Joros Flores ay hindi tayo pwedeng magbigay ng solidong opinion sa kaso nito. So ayan yung lugar kung saan nalunod si Joros Flores. Napakalungkot. Ayan. Marami pong nagtulong-tulong para yung tubig ay maibaling dun sa kabila para kung saan nalunod si Joros Flores ay matingnan ng maayos. Ito naman si Jay Costora, isang pisik. Ayan. So pumunta siya dito para makatulong din dito sa pagkawala ng binata na si Joros Flores. So nakakalungkot po na hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. So alam ko kayo may mga naghihintay rin ng update dito kay Joros Flores kung nakita na or nasaan na siya at ano na ang resulta ng paghahanap. Sa ngayon po lahat po tayo ay naghihintay. Yan. Kahit ako po naghihintay at habang meron akong pwedeng itulong ay tumutulong tayo. Pinupuntahan natin yung mga lugar na may posibilidad na puntahan ng katawan ni Joros Flores. Ayan. So, ayan yung nanay ni Joros Flores. Napakasakit po tingnan ang isang ina na sobrang lungkot. Hindi alam kung ano yung iniisip niya. Ayan, sobrang lugmok dahil sa ilang araw nang hindi nakikita yung kanyang anak. Alam natin yan guys, ramdam natin yan. Yung sakit na nararamdaman ng pamilya ni Joros Flores. Pero dahil dito sa pagtutulungan, sa pagpakita natin ng suporta, hindi natin sila iniiwan, nagkakaroon sila kahit kaunti ng lakas ng loob para lumaban, para ilaban at hanapin si Joros Flores. Hiling ko lang sa mga naghanap, sa mga volunteer, sa mga rescuer diver natin, sa mga handang tumulong, hiling ko lang bigyan pa kayo ng lakas ng pangangatawan ng Panginoon natin. Yan. Para makapagpatuloy sa paghahanap. Yun ang ihangad natin. Ayan po si Jay Costora po. At ang tita ni Joros Flores, yan po yung kanyang tatay sa likod na dito talaga, naghihintay talaga sa area kung saan nalunod si Joros Flores. So sana makita na po siya. Yun lang naman yung hiling ng karamihan, makita at bumalik sa pamilya si Joros Flores. Dahil marami pong nagmamahal sa batang ito, mga kakyo. Alam nyo yan, kung nasubaybayan nyo man yung kwento ni Joros Flores, yung kanyang pagkalunod. Alam natin na marami talagang nag-aabang, hindi lang Aklanon, yan, mapaibang lugar, mapaibang bansa, ay naghihintay na rin ng update sa lagay ni Joros Flores. Kung nasaan na ba si Joros Flores, nakita na ba si Joros Flores. Guys, lahat po tayo naghihintay
lahat po tayo nag-aabang at lahat po tayo nananalangin na sana ay makita na si Joros Flores. Maraming tumutulong, individual, nag-aabot ng kanilang solidong suporta para sa pamilya. Ayan, at salamat. Panginoon, i-bless mo po yung mga taong tumutulong. Ayan, dito po sa pamilya ni Joros Flores. Sa mga hindi sila iniiwan sa panahong ito dahil ito yung panahon na sobrang kailangan nila ang suporta ng bawat isa, ang suporta ng mga tao na nasa paligid nila. Ito yung panahon na kahit papano ay gumaan yung loob nila dahil nakikita nila na may mga taong lumalaban, hindi tumitigil para hanapin ang kanilang anak, ang kanilang kapamilya na si Joros Flores. So, yun, tayo, patuloy po tayong magdasal. Ipagdasal po natin na kung sakali mang nalunod at nandyan pa si Joros Flores, ay ipakita na sa atin, ipakita na sa kanyang pamilya para kahit papano gumaan-gaan na rin yung pakiramdam ng pamilya Flores. Kasi sobrang sakit po yan para sa kanila. Tuloy lang po yung suporta at pag-alalay natin sa pamilya ni Joros Flores hanggang sa makita natin, hanggang sa makita na yung bata. In Jesus' name, Amen. Ingat kayo mga Q.